Umarangkada na ang ASEAN Tourism Conference at 29th meeting of ASEAN Tourism Ministers sa Cebu City. Hudyat din ito ng opisyal na paglulunsad ng ASEAN Tourism Sector Plan 2026 to 2030. Isa itong hakbang para sa pagkakaisa ng mga bansa sa Timog Silangang Asya at mapanatili ang katatagan nito sa pandaigdigang merkado. Yan ang report ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Isang makasaysayang yugto para sa bansa ang pag-host sa ASEAN Tourism Forum 2026 na formal nang binuksan sa Lapu-Lapu City. Pinasinayaan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang seremonya na dinaluhan ng mga senior officials at ng mga ministro ng 11 bansa na miyembro ng ASEAN. Tampok sa aktibidad ang makulay na obra at kultura ng mga Pilipino. It is a privilege to be with you this evening on behalf of President Ferdinand R. Marcos Jr., who conveys his warmest greetings to all of you. We welcome you to Cebu, a place where our nation's story first found expression on the world stage. Here, on the shores of Mactan, Lapu-Lapu, our first Filipino hero, came to embody courage, dignity, and respect for identity, ideals that continue to guide us as a people. Ayon sa Department of Tourism, mahalaga ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon na nakabatay sa 5 direksyon. The Philippines' chairship is guided by 5 strategic thrusts that we call SAIL ASEAN or SAIL A. This stands for strengthening trade and investment linkages, accelerating digital transformation, integrating ASEAN's MSME development agenda, leveraging the creative economy and innovation, and lastly, advancing sustainable and inclusive economies. SAIL-A serves as our compass, giving direction and balance to our shared journey. Agad gumulong ang dalawang mahalagang pagpupulong, ang 29th meeting of ASEAN Tourism Ministers at ang ASEAN Tourism Conference. Dito, opisyal na inilunsad ang ASEAN Tourism Sector Plan 2026-2030, ang pinag-isang hakbang tungo sa inclusive tourism sa Timog Silangang Asya. Now this ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026-2030, basically it's our shared roadmap for the next 5 years. And it fits into our overall vision 2045 for ASEAN. Last year, in 2025, ASEAN welcomed 144 million international visitors, reflecting an increase of 13.4% compared to the previous year, with nearly 48 million coming from within the region. So today, intra-ASEAN tourism is a very strong force, right, in terms of contributing towards the resilience of our industry. Intra-ASEAN travel, the trust among our people, and the enduring connectivity underpins the entire regional tourism ecosystem. Ito ang opisyal na logo ng ASEAN Philippines 2026 kung saan tampok ang balangay. Ito yung bangka na gawa ng mga Pilipino noong unang panahon bilang kanilang transportasyon sa karagatan. Ito rin ang nagsisilbing inspirasyon ng mga tourism officials at maging ng mga ministro mula sa 11 bansa sa Timog Silangang Asya sa kanilang mga pagpupulong. Ang isakay ang bawat isa sa iisang layunin at sabayang pagsagwan tungo sa mas magandang hinaharap sa industriya ng turismo. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.